Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Welcome back sa ating channel para sa ilang minutong reaction video. Kudos sa lahat ng nanonood ngayon at sa mga bago pa lamang sa channel. Huwag kalimutan mamaya, i-click ang subscribers button. Maraming salamat. Well, eto na. Ang nangyari sa Hormuz kanina ay nandiyan na. Pinasok na nga ni Donald Trump at ng kanyang US Navy, ng kanyang mga destroyers at minesweepers ang Hormuz Strait. Ngayon lumabas na talagang bluff. Hindi pala talagang kontrolado nitong IRGC ang buong Strait of Hormuz. Merong lang mga portion noon na kontrolado nila, pero kung sabihin na buo lahat ng Hormuz, hindi pala. Ngayon nalaman ng US na talagang bluff at kahit ng buong mundo na bluffing lang itong ginawa ng Iran. Kunwari sila yung pinaka makapangyarihan diyan, pero totally ang nailagay nga nila ng mga bomba diyan sa karagatan ay hindi umabot ng 6,000 eh. Ang claim nila noon na meron silang nilagay na 6,000 ka bomba na sea mines bomb, yung mga bilog na parang may mga spikes. Pero ang katotohanan, ang nakuha ng US Navy, ang na-recover gamit ang maliliit na sea water or underwater drones na parang mga submarino. Ang nakuha ng US ay 1 lang. Kaya sabi ni Donald Trump, 1 lang yata ang nilagay nyo eh. Tapos tinatakot nyo ang buong mundo. Ngayon meron palang itong IRGC, merong kasabwat sa mga insurance company ng mga barko. Meron pala silang kasabwat. Ngayon ayaw magbigay ng insurance sa mga oil tankers at iba pang cargo vessel. Ang mga insurance company na yan ayaw magbigay. Kaya pala walang nagtanggang pumasok di ba? Baka lulubog ka, wala kang insurance. Kaya isa pala ito na paano na control ng Iran na wala talagang pumasok dahil walang mga insurance. Kasi kinontak nila ang mga insurance company at yun ang ginawa nila. Hindi nila pinayagan na ma-insured ang mga barko para walang papasok, para matatakot. Ayun, kaya ngayon bistadong-bistado eh. Wala talaga silang magawa. Kaya eto na, kanina para sutso ng umaga, nandun yung puwersa ni Trump sa Hormuz. Bakit walang tumira? Ngayon ang sabi ng Iran, ang titirahin nila ay Saudi Arabia eh. Qatar, Bahrain, Kuwait. Ano bang klase yan? Ang kalaban nila si Trump tapos tinitira yung kanilang mga kapatid, yung kanilang mga neighbors na parehong Muslim. Tinitira. Ano bang klaseng mga tao yan? Ang kalaban nyo ay si Trump. Harapin nyo si Trump. Natakot kayo eh kasi sabi ni Trump, sige, subukan nyo magpaputok. Pasabugin namin lahat ng infrastructures na natira. Magdilim ang nyo. Stone Age kayo muli. Ngayon ang sabi ng mga Iranian, meron kasi akong video, mamaya ipalabas ko, mga ministry sa Iran, yung mga parang mga pari, mga imam, nagsasabi na ang gusto talaga ng mamamayan sa Iran ay mawala na yung regime na yan. Kaya ang tingin nila sa Israel ay mga liberators at Amerika. Mga liberators yan, hindi yan mga killers, hindi yan mga invaders. Liberators ang tingin ng Iran. Ngayon, sabi ng mga tanong sa mga Iranian na yan na paano kung pasabugin yung inyong electricity, mawala yung inyong tubig, mawala yung inyong nuclear plant na nagbigay ng liwanag. Ang sagot diyan ng mga tao sa Iran ay okay lang daw yun kaysa manatili yung regime na yan na pinapatay ang kanyang mamamayan at napaka-strikto at mga terorista. So ganun pala ang saloobin talaga sa loob ng Iran, mga kababayan. Kaya ito tama na, 40 years of terror. Kung si Marcos noon ay 20 years lang ay parang na-terrorize ang Pilipinas eh. Di ba? Mga kababayan, sa martial law. 20 years lang yun na regime. Ito 40 years to eh. Tapos terorista ito, hindi ito dictator lang. Dictator pa, terorista pa, pirate pa, di ba? Ano pang itatawag nyo dyan? Tapos 40 years na pinahirapan ang buong mundo sa dami ng proxy, ang daming namamatay. 1 milyon mahigit na daw ang namatay sa rehimen ni Ayatollah Khamenei.
mga kababayan, ayon sa reports. Kaya ito ngayon, atin pakinggan ang sinabi ni Donald Trump na ang Iran ay kaya niyang tapusin within 4 hours. O baka nga, pwedeng 1 oras lang ay durog lahat ang kanilang infrastructures na napaka-importante para sa Iran. At kapag durugin niya lahat ng ito, halimbawa ang Krag Island, kapag pasabugin niya, wala na silang hanap buhay. Di ba ang Iran? Back to zero. Ang mga tulay, kapag inubos niya ang water dam, ang salination plant, kapag pasabugin yan, wala na, di ba? Talagang back to medieval or dark ages or stone age. Kaya ito ang clip na nagsasabi si Trump na kaya niyang tapusin within 4 hours ang Iran ngayon dahil sa wala na nga itong military capabilities. Wala na. Military equipment. We have the greatest people. We have the strongest military in the world by far, and everybody sees it, whether it's Venezuela or what we've done with Iran. And when I read, the fake news talking about how well Iran's, they're not doing well at all. They're getting killed. Nanginginig sila, sabi ni Trump. Itong mga fake news kasi, kahapon lang, nag-counter kaagad ang fake news ng Iran. Sabi na, nag-radio challenge daw yung Iran Navy. Walang Iran Navy. Yung video na yun, ay gawa-gawa lang yun. Mamaya, ipapalabas ko yun. Yung nag-radio challenge, ay hindi radyo yung ginamit niya, microphone . Klarong-klaro yung kanyang boses ay pang sing-along. At saka hindi Arabo hindi Muslim yung boses. Inchik ang gumawa ng video na yun. Tapos pinalabas sa IRGC channel. Nakakahiya. Ang sabi ba naman, I will shoot you. Bakit I will shoot you? Nag-iisa lang siya kung ganun. Tsaka makikita mo yung kanyang radio challenge, walang yung parang cockpit kung eroplano pa. Ay walang dashboard ng barko. Dapat merong makikitang background ng kanilang barko kung siya talaga ay nag-radio challenge gamit ang radyo. Ngayon kung gamit ang radyo, iba ang boses mo niyan . Merong merong distortion . Doon parang kumakanta lang yata ng karaoke. Yung mga inchik na yun. Nakakahiya. Walang radio challenge na nangyari. Huwag kayong maniwala dyan, mga kababayan. At natakot daw ang destroyers ng Amerika. Lumiko daw. Napakatarantado. Lumiko. Umuwi yung kasi nagsurvey lang pagkatapos ng minesweeping. Alam nila na hindi pa tapos yung unahan na karagatan. So lumiko muna kasi hindi pa natapos sa minesweeping. Pero hindi ibig sabihin na lumiko na natakot sa Iran yan. Wala na ngang Navy. Totally 98%. 2% na lang ang natira. Yun yung maliliit na speedboat. Yan ang katotohanan. Balik tayo kay Donald Trump. I could take out Iran in 1 day. I could take out Iran in 1 day. I could take down in one hour. I could have their entire energy, every one of their plants, their electric generating plants, which is a big deal. And I hate to do it because if I do it, it takes you 10 years to rebuild. They'll never be able to rebuild it. Kasi hindi lang naman IRGC ang maghirap dyan, pati yung mga Sunni Muslims na nariyan sa Iran, pati yung mga pro-democracy na Muslim. Pero sabi nga sa interview ng mga ministry sa Iran, yung mga grupo na religious, sabi sa kanilang sagot na okay lang sa kanila na talagang tapusin ang rehimen na yan kahit maghihirap sila, kahit walang tubig, kahit walang ilaw, total pansamantala lang naman yan. Kung nandyan pa ang regime ay hanggang sa habang buhay silang maghihirap dahil sa rehimen na yan na terorista at namamatay ng mga tao, pumapatay ng sariling mamamayan ng Iran, di ba? Last protest, 36,000 pinatay, 300,000 sugatan, 800 binitay. Yun yung statistics nung nakaraang protesta ng nakaraang 2 buwan. Kaya ang tingin ng mga Iranian na Democrats sa Israel at Amerika ay mga liberator, hindi invader, liberator, mga kababayan. Kaya sabi nila, tapusin nyo na at huwag na kayong magipag-negotiate sa Iran dahil walang mga kwentang tao yan. Yan mismo sabi ng mga Iranian na pro-democracy. Okay, balik tayo kay Trump. Ito, Donald Trump issued a start escalation warning.
ito, he also use intimidation tactics. Kagaya ng ginawa niya kay Maduro sa Venezuela. Hindi muna kumagat si Maduro, nagpatapang-tapangan muna si Maduro. Pero nang nandun na talaga ang nakapasok na sa bahay ni Maduro, yung Navy SEAL team, Delta Force pala, ang Delta Force nakapasok na, doon nalaman ni Maduro na talagang totoo ang puwersa ng Amerika at hindi basta-basta dahil ang mga Chinese raiders nakalagay sa Venezuela noon, Chinese made ay pumalpak. Hindi na-detect na naglanding na pala ang Delta Force. Ganon din sa Iran, yung unang pagbomba na araw, di ba? Lahat ng barko lumubog eh. Lahat ng eroplano sabog sa airport. O di ba? Nasaan na yung tinatawag na mga Chinese interceptors? Chinese technology. Nasaan na yung mga radar na yun? Bakit walang nagawa? Dahil palpak talaga yung mga kagamitan ng China. Ngayon, Xi Jinping ay mag-ingat ka sa ginawa mo dahil nagsuporta ka pala sa Iran at nakikita yan ni Donald Trump. Sabi ni Donald Trump, meron kang napakalaking problema, Xi Jinping. Kaya tigil mo yung pagsuporta ng armas sa Iran ngayon. Okay, balik tayo kay ating superhero, Donald Trump. So ito nga, pwedeng lahat ng facilities, infrastructure sa Iran ngayon na importante, within 1 hour ay pasabugin ni Trump dahil 4 lang na bomber ang kailangan dyan, tapos yan eh. Kaya within 1 hour, tapos yan. Kagaya nung ginawa nila sa tulay, na pinakamalaki sa Iran na tulay, pinasabog lang in just 10 minutes sa order ni Trump. In just 10 minutes, tapos yung tulay durog. So ganun din yun. Within 10 minutes, nandun na yung mga bomber. Andin bumbahin, tapos. Hindi nga lang aabot yan ng 1 hour eh. 30 minutes lang, tapos na yan eh. Ngayon, sabi ni Trump, kung hindi pwede ng 1 hour, 4 hours. Talagang, wag niyo talagang galitin tong si Trump ha. Yung mga utak niyo dyan sa IRGC ay wala yan. Kukulang yan sa utak ni Trump. Ay siyempre, di ba? Amerikano yan eh. Siyempre, Amerikano, ang standard niyan mas mataas. Di ba? Atin natanggapin kahit tayo mga Pilipino ay matalino, wala tayo sa standard ng Amerika. Noon ang Amerika nakatuksido na, tayo nakabahag pa. Sa panahon nila Pulapo, nakabahag pa tayo. Ang mga Amerikano nakatuksido na yan. Pagdating sa Pilipinas, nakatuksido, nakamidyas, nakasapatos na yan. Tayo nagbabahag pa. Aminin natin yun, mga kababayan. Kaya kung dunong ang ating tingnan, talagang mas marunong yung mga tao dyan sa Amerika kumpara sa mga Pilipino. Paano si Jose Rizal? Marunong yun eh. Tingnan nyo si Jose Rizal, nakatuksido na. 18th century, nakatuksido na si Jose Rizal kasi si Jose Rizal ay isang elite. Membro yan ng Mason. Ang Mason ay American na ano yan, di ba? Mason, the Grand Mason. Membro si Jose Rizal noon. Kaya si Jose Rizal ay hindi yan pure na Pilipino. Yan ay may lahing European. Si Jose Rizal kaya nakatuksido yan palagi. Hindi yan basta-bastang Pilipino yan si Jose Rizal. Kaya wag natin ikumpara si Jose Rizal ay parang European din yan sa panahon niya. Mga kababayan. Ibang klaseng Pilipino yan si Jose Rizal. Membro yan ng The Grand Mason. At kapag maging membro ka ng Grand Mason noon, ay dapat mayaman ka, matalino ka, at nag-travel ka sa buong mundo. Hindi pwedeng mamembro ka ng Grand Mason na nakabahag ka. Yan yung katotohanan. Okay, so ito nga. 10 years to build. Kapag bumbahin ni Donald Trump yung mga infrastructures na yan, 10 years matapos yan kung i-repair. Kaya ayaw ni Trump na magkaganon. Gusto niya, magipag-deal ka agad ang Iran para wala nang masisira pa na infrastructures. Diba? Kung i-repair nila lahat, ang laki-laki ng gastos nila eh. Tapos talo pa sila sa giyera, meron pa silang sanctions. Talagang lugmok ang ekonomiya nila kapag ganun. Kaya mas maganda, magipag-deal para madali silang makabangon. Ganun lang talaga yun.
Mm. So ito ang tanong ng karamihan ay bakit nag-blockade si Trump sa Hormuz? Walang kasagutan yan, merong kasing mafia na nangyayari dyan sa Hormuz. Humihingi ng toll fee ang IRGC sa mga barko. Yun ang ayaw ni Trump na gawing negosyo ang Hormuz, hindi naman yan sa Iran. Yan ay, according to international law, ay free passage. Kaya nga, nang dumaan doon ng destroyer, merong rights na dumaan ang mga destroyers ng Amerika, yung mga barko, dahil free passage yan. Walang sino man na pwedeng magharang dyan. Di ba ngayon, nag-blockade si Trump dyan, kasi ang Iran ay nagpupuslit ng mga barko eh. Continue pa rin, patuloy pa rin ang negosyo ng Iran ng oil nila. Nagpapalabas sila ng mga tanker, dinideliver nila sa mga lugar na mga bansa na nagbabayad sa kanila ng toll fee. Yun ang ayaw ni Trump, kaya mayroong blockade. Binablockade. At isa pa, para hindi na makalabas-pasok pa yung mga barko ng IRGC kung mayroong pang natira. Kasi mayroong pang 2% na natira. So, ibig sabihin, mayroong pang nakatago. Kaya, ginawang checkpoint ni Donald Trump. Ngayon nakita natin walang reaksyon ang Iran kasi wala na nga silang capabilities. Ngayon ang capability ng Iran ay missile na lamang at yun ay nakaharap lahat sa Saudi, sa Qatar, sa Kuwait, sa Bahrain. Kasi kung Amerika ang putukan nila, ay mag-risk back ang Amerika ng mas malakas eh. Kaya alam nila na ang Saudi ay hanggang interceptors lang. Hindi gumaganti ang Saudi, ganun din ang Qatar, hindi gumaganti. Hanggang interceptors lang sila. Kaya yun ang tinitira ng Iran ngayon, yung kanilang parihong Muslim brothers sa Gulf, tinitira nila yung mga Muslim, hindi si Trump dahil takot sila kay Trump, mga kababayan. Okay, tapusin na natin tong balitang to. Courtesy ng Sky News Australia. Our former White House Chief of Staff, Mick Mulvaney, joins us as he always does every Monday. There's always so much to talk about, Mick. In just the last couple of hours, we now have Trump blockading, as of midnight tonight Australian time, the Strait of Hormuz. Why would he blockade this strait, given he's wanted it open? This is what the whole war has become about now. Ito ang magsagot sa sagot kung bakit nag-blockade si Donald Trump. Okay, so ito pakinggan natin. Yeah, I think you're sort of seeing peak Trump right now, Laura. What this is I think it's mostly a messaging thing from his perspective. Yeah, I think you're sort of seeing peak Trump right now, Laura. What this is I think it's mostly a messaging thing from his perspective. In order to sort of avoid the fact that the Iranians have closed the straits, he's saying that he has closed the straits. Really what they've done, though, I think actually makes a little bit of sense in that they're not allowing the Iranians to dictate the terms. The Iranians were accepting payments from some tankers to get through, and what the Trump administration says, look, nobody's going to get through. It's either everybody or nobody. So while there's certainly some semantics that I know the press will pay attention to around the world, the bottom line is now that the straits are completely Yun ang kasagutan kung bakit closed, nag-blockade si Trump. and Kasi with nga, all the merong impact on the world extortion na economy that will nangyayari. have. Yung mga Yeah. barko pala na nakapasok, yung Siam na nakapasok doon, nakalabas, nagbabayad yun ng $1 million kada barko. Dollars yun ha. Pero yung una pala na dalawang barko na nakapasok, nagbayad yun ng $3 million bawat barko sa IRGC. Ngayon, nalaman ngayon ng Amerika na bluffing lang pala yun. Yung sinabi nila na mayroong 6,000 na bomba na kung dadaan ka dyan, sasabog ka kapag hindi nagpaalam sa IRGC. Yun ay bluff lamang, mga kababayan, dahil 12 lamang kabomba ang natagpuan ng mga submersible drones ng Amerika. Hindi umabot ng 100 na bomba. Ibig sabihin, kaya pala, sabi ng IRGC, close ang Strait of Hormuz dahil maraming bomba. Yun ay pananakot lang nila para magbayad yung dumaan. Ngayon, pag dumaan yung mga barko,
ay alam ng Iran na hindi yun sasabog dahil yung kanilang nilagay na mga bomba ay nasa gilid lamang. At meron silang switch noon kung gusto nilang i-detonate, sasabog yun. Pero yung gitna ng Hormuz ay walang bomba pala yun, mga kababayan. Kasi gagamitin din ng Iran yun eh. Bakit lagyan nilang ng bomba kung dadaan din yung kanilang Navy? Di ba? Logic lang yan eh. Kaya ayun, di ba sumabog ba yung dalawang destroyers ng Amerika kahapon? Hindi sumabog dahil wala ngang bomba. Yung nakitang mga bomba ay nasa tabing gilid lang. At 12 lang ang laki-laki ng Hormuz, ang lawak ng Hormuz. 12 lang kabumbang nakita ay nasa gilid lang. Kaya total bluff at negosyo, extortion at piracy ang ginawa ng Iran para magkapera. Pera lang talaga ang kanilang pinaglaban dito, pera. Pera, hindi na relihiyon kundi pera, mga kababayan. Anong masasabi dito sa ating reaction video tungkol sa sinabi ni Trump na kaya ko kayong tapusin ng 4 na oras, tapos na kayo. Putulin ko lahat ng inyong mga enerhiya, wasakin ko ang inyong oil refinery, babalik kayo sa pagiging Stone Age. Parang totoo talaga eh. Kaya ngayon, nag-pressure ang ginawa ni Trump, total pressure para babalik sa negotiating table ang mga utak talangka, utak pagong, mabuti pa ang pagong matalino eh. Utak ano talaga yan, karaykay, kayabang. Utak ng tipaklong na mga IRGC official yan. Babalik sila ngayon sa lamesa, sa negotiating table doon sa Islamabad. Kasi kung hindi sila babalik, si Donald Trump ang nag-dictate ng control ngayon sa Hormuz. At siya yung nag-dictate ng terms, hindi ang Iran. Yan ang katotohanan. Paki-comment mga kababayan sa inyong gustong i-share ng mga insights. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sa mga bagong nag-subscribe sa aking channel, yan ay napakalaking tulong. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam. Love and peace. Not war.